Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon, pahayag ni Congressman Terry Redon tungkol sa petisyon na naisampa sa Korte Suprema na pinapatigil ang impeachment proceedings ni BP Sara. Okay. Redon, kumpiyansang ibabasura ng Korte Suprema ang petisyon laban sa impeachment ni BP Sara. Nagbigay ng pananaw si Bicol Saru, Party List, Representative Terry Redon, kaugnay ng petisyong inihain sa Supreme Court na naglalayong ipatigil ang impeachment proceedings laban kay BP Sara Duterte. Ayon sa mambabatas, malaki ang posibilidad na hindi paboran ng Korte Suprema ang naturang petisyon, lalo na umano dahil sa isyu ng legal standing ng mga naghain nito. Sa isang panayam, diretsahang sinabi ni Redon, ito ay isang petisyon na sa tingin ko, ayan, opinion niya lang ito. Sa tingin ko, ibabasura ng Korte Suprema dahil wala namang legal na personalidad itong mga abogado at alyado ng pangalawang Pangulo na magsampa ng kasong ito. Ipinaliwanag din ni Redon na sa ilalim aniya ng prinsipyo ng batas, ang maaring maghamon lamang sa impeachment proceedings ay ang mismong opisyal na ini-impeach. Sabi niya, ang tanging pwedeng mag-challenge ng isang impeachment proceedings ay impeachable official katulad ng pangalawang Pangulo. Matatandaan ng naghain ng petisyon ang grupo ng mga abogado sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion upang questionin ang constitutionality ng impeachment proceedings sa Kamara at humiling ng temporary restraining order upang ito ay pansamantalang ihinto. Wala pang reaksyon sa kampo ni Attorney Torion kaugnay sa pananaw ni Redon. Okay. Pananaw lang, opinion lang ito ni Redon. Sinasabi niya na wala kayong karapatang magsampa ng petisyon. Dapat si BP Sara lang ang magreklamo. Ganon ang kanyang opinion. Na ako, kahit hindi ako abogado, malayo ang kanyang kasi kahit sino, kahit hindi ka abogado, sa pananaw ko lang din, pwede kang magsampa ng kahit anong reklamo sa Supreme Court na sa tingin mo ay nakakaapekto sa bayan, nakakaapekto. Kaya alangan naman na sina Attorney Torion, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Bundok, Attorney JB Hinlo, mga 8 o 9 na abogado yung nagkaisa. So, 8 or 9 lawyers versus 1 non-lawyer, sino ang mas kapanipaniwala? Si Redon? Okay lang. Kung ang nagbigay ng opinion niya ay si Attorney Rufus Rodriguez o Congressman Rufus Rodriguez, member yan ng Committee on Justice. Kung si Attorney Congresswoman Dilima, Attorney Congressman Shell Jokno, sino pang mga abogado dyan? Attorney, I think, Keith Flores ng Bukidnon. Attorney Congresswoman Luistro. Maraming abogado dyan sa Committee on Justice. Marami. Pag sila ang nagbigay ng opinion nila na walang legal personality, yung senatoryon at iba pa na magsampa, pwede mapaisip-isip ako. Kailang tahimik. Nagsalita na si Congresswoman Dilima. Anong sabi niya?
Supreme Court, huwag kayong magpagamit na naman kay Duterte. Ganon lang. Ano pa? BP Sara, umiiwas sa accountability. Ganon lang. Wala silang sinabi na walang legal standing yung mga abogado na nagsampa ng petisyon. Kaya to me, matatawag ba yan nga ignorance of the law? O kakulangan sa kaalaman sa batas? Ay, nako. Grabe. But anyway, kanya-kanyang opinion lang yan ha. Ako, paniwalang-paniwala ko na mayroong legal standing yung mga abogado. Kahit sino pwedeng magsampa ng kaso sa Supreme Court laban kahit kanino. That's what democracy stands for. That's what justice. Nang dahil lang sa hindi siya kagaya doon sa hearing. Anong sabi ni Luistro? Abogado pa naman, abogada. Hindi pwede. Mga abogado na mag-present ng ebidensya, dapat si BP Sara lang mag-present. Anong klaseng abogado yung ganyan na? Ano talaga? Siguro, naprapraning na sila. Praning na kung ano-ano na lang ni Rarason. Let's wait and see. Ako, excited na ako. Baka ma-strike to na naman sila nito eh. Biruin mo, after all those efforts nila, pagdating sa Supreme Court, TRO, hindi pwede yan. Sana, paboran. Sana paboran ng Korte Suprema o sana aksyonan kaagad ang petisyon na ito para hindi sayang yung panahon. So, April 14 ang next hearing. May siguro 3 hearing pa o 4 na hearing pa kasi inaapuran nila eh. Sige, bilisan ninyo. Iakyat nyo na yan sa Senado para makapanood na kami ng real bloodbath. Yun ang tunay na labanan sa trial sa Senado. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang nahatag namo nga yero. So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay. O karon naman nagyod sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo nga
Ugay na gid ko. Salamat sa nagtabang sa sin nga nakabalay nako. So salamat kaayo.